ng deklarasyon ng pagpapala. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macario. Say it every day. Amen po? Amen. So let's start. Our lesson is entitled, It's All About Jesus. Sabi nga natin, it's all about Jesus. Sa Tagalog, si Jesus lang. Siya lang ang dahilan. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Amen. Pwede ba nating isigaw ang kataga na, I love you, Jesus. Sige po. Bibilang ako. In 1, 2, 3, go! I love you, Jesus! Amen po mga kapatid? Amen. Bakit? Kasi ang daming ginawa ng Panginoong Yesus sa ating mga buhay. Amen mga kapatid? You can also say every day na, thank you, Jesus. No? Thank you for all you have done. Or, I'm sorry, Jesus. Amen? Kasi minsan nagkakamali tayo at nagkakasala. Pero higit sa lahat, ay purihin natin ang ating Panginoon. At sabihin ulit natin, praise the Lord! Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ang ating pong key text ay nasa John 14, verse 5 to 6. Sabi po rito sa Christian Standard Bible, sabi diyan, Lord, Thomas said, we don't know where you're going. How can we know the way? No? Ito po yung famous verse in verse 6. Sabi po diyan, Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen mga kapatid? Ang verse na ito embodied that Jesus, it's all about Jesus because He is the way, He is the truth, and He is the life. Amen mga kapatid? Siya ang daan. Sino po sa inyo ang naranasan na kayo po'y maligaw sa inyong pupuntahan? No? Halimbawa, pupunta ka sa Maynila. Sino nang maligaw sa Maynila? No? Ang hirap, di ba? Sa probinsya, tayo rin kapag may mga inaatin ng mga important events sa province, di ba? Minsan nakakalito. Hindi natin alam kung saan pupunta. Or sa ibang bansa, kanya nag-abroad kayo, nagtrabaho o namasyal, no? Kayo po ba'y nakaranas na kayo po'y maligaw? Amen po? Ako po, nung bata po ako, ay naranasan ko po na mawala sa Ever Gotesco Grand Central. Naalala nyo pa yon? Wala na siya ngayon. SM na po siya. No? At grade 2 pa lang po ako noon ata eh. Pero si mami ko po kasi teacher, lagi ko siyang kasama sa pagpasok, sa pag-uwi. Nung kami nasa department store na, syempre titingin-tingin, ang bata malikot. Pagtingin ko sa likod ko, wala na yung nanay ko. No? Alam niyo po yung pakiramdam, nakakatakot. Amen na kapatid, kasi mawawala ka na ng magulang, baka hindi ka na makauwi, hindi ka na makakain. And yet, sa oras po na ito, si Jesus pala, laging nagpapaalala sa atin, anak, ako ang daan. Amen na kapatid? Kung naliligaw ka man ng landas, meron kang lalapitan, ito'y walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Can you hear amen? Minsan din, nawawala tayo sa sarili. Amen na kapatid? Amen po ba? Na minsan, nawawala ka sa focus, sa dami ng problema. Sino sa inyong ganon? Kapag may problema, hindi mo alam kung mag-church ka ba, magpe-pray ka ba, o gagawa mo ng paraan. And most of the time, natatakot tayo. Amen? Nagkakaroon tayo ng anxiety attack. Hindi tayo makatulog, tayo laging aburido. But Jesus took notice na kapag ang tao pala ay naguguluhan na, meron po siyang sagot sa lahat ng ating mga kailangan. Siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Di ba yun ang kailangan ng tao? Amen po ba mga kapatid? And sabi po rito, si Jesus po ay sinasagot lang yung tanong ni Tomas. Sabi niya, Lord, hindi namin alam kung saan ka pupunta. We don't know where you're going. Pero ang sabi ni Jesus, Tomas, hindi mo kailangan alamin kung saan ako pupunta. Ang kailangan alamin mo kung sino ang kasama mo. Amen na kapatid? Kasi si Jesus ang daan. Pag kasama mo na si Jesus, hindi ka maliligaw at makakarating ka sa iyong paroroonan. Ito'y walang iba kundi sa langit. Amen? Matthew 11:28, napakaganda ng paanyaya. Ito po yon. Come to me. Kanino po? Kay Jesus. All you who are tired, no? Pagod ka na ba? And have heavy loads, and I will give you. Anong ibibigay niya? Pasakit ba? Problema ba? Hindi eh. Napakabait ng Diyos na ito. He will give us rest.
So kung mabigat na, hindi mo na kaya, lumapit lang po tayo sa ating Panginoon. And He can give you a real rest. Can I hear amen? Amen. Sabi pa po ni Jesus kay Thomas, huwag mong hanapin kung saan ako pupunta. No? Ang hanapin mo ay kung saan at sino ang makakaparoon sa aking pupuntahan. Ito ay walang iba kundi si Jesus. Amen mga kapatid? Kasi minsan ganun tayo eh. Ang tao, ang madalas na hinahanap, blessing, pera, trabaho. Tama mga kapatid? Walang problema doon. Sabi sa katabi, walang problema doon. Pero mali ang yung hinahanap. Sapagkat dapat ang hinahanap natin ay yung blessor. Tama mga kapatid? Sapagkat yung blessor, ang Diyos, siya ang magbibigay sa iyo, hindi lang ng pera, kundi pag may pera ka na, iniingatan niya para hindi maubos agad. Can you hear amen? Sige, palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Kaya habang pinapayaman ka niya, tas may Diyos ka, iniingatan niya yung yaman mo, kaya talagang makakapagpahinga ka. Amen na kapatid? Hindi yung biglang, yumaman ka ngayon, tas ngayon na habang nakikinig ka kay pastor, naisara ko ba yung bahay? Yung kayang sasakyan na isara ko rin. No? Kasi inaalala mo yung blessing imbis na sa blessor na nagbigay sa'yo ng pagpapala. Sa umagang ito, ang sabi ng Diyos, lumapit ka sa Kanya at ikaw ay pagpapahinga niya. Can you hear amen? Matthew 16:25 says, for whoever wants to save his life will what? Will lose it. No? Pag ginahanap mo ang buhay mo, mawawala yan. But whoever loses his life for me, kay Jesus, will find it. No? Pero pag binibigay mo yung buhay mo kay Lord, kahit na pagod ka na, naglilingkod ka, umaattend ka, nagbibigay ka pa rin sa Kanya, you will find life kay Jesus. Amen na kapatid? 26. What good will it be for a man if he gains the whole world? No? Sa'yo ng buong mundo. Yet, look at this. Perfect his soul. Ang ibig sabihin ng perfect, lose, mawala. No? Nasa iyo ang buong mundo, kayamanan ng buong mundo, pero nawala naman sa iyo ang iyong kaluluwa. Or, what can a man give in exchange for his soul? Tatapatin ko po kayo. No? Marami pong mga tao ang hindi po ito nare-realize. Mga kaibigan, mas mahalaga ang kaluluwa mo. Sabi sa katabi, mas mahalaga ang kaluluwa mo kesa sa pera ng buong mundo. Amen mga kapatid? Kesa sa kayamanan ng buong mundo. Amen mga kapatid? Sabi sa katabi, walang papalit dyan sa iyong kaluluwa. Amen mga kapatid? And as a matter of fact, no, pinag-aagawan yan, ng Diyos at ni Satanas. Amen mga kapatid? Kaya kung hindi ka na born again ngayon, hinihila ka na ni Satanas pababa. Pero salamat na lang kasi nakakilala ka kay Kristo, kaya tiyak na ikaw ay pupunta sa langit. Pumalakpak nga po ang lahat ng tagalangit. No? Ibig sabihin po nun, kung hindi importante ang kaluluwa mo, bakit pa nila pinag-aagawan? You see that mga kapatid? Amen po ba? At kung hindi importante ang kaluluwa ng tao, bakit pa bumaba si Jesus? Namatay at katakot-takot na sugat, sakit ang kanyang naranasan, siya'y namatay, no? Siya'y nakaranas ng kamatayan, pero sa ikatlong araw na buhay. Bakit? Para ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya pumalakpak nga pong lahat ng naligtas kay Kristo. Bakit ba niya ginawa ito? Romans 5:8, one of my favorite verse. Everybody? But God demonstrate His own love for us in this. Paano? While we were still sinners, Christ died for us. Amen na kapatid? Grabe ang Diyos na to. Makasalanan ka pa, hindi ka mabait, pasaway ka, matigas ang ulo mo, makasalanan tayo, pero namatay na siya para sa atin in advance. Amen na kapatid? Na kapag ma-realize mo, Lord, napakasama ng buhay ko, ibinibigay ko sa iyo, sinusuko ang buhay ko, sabi niya rito, siya'y namatay para ikaw ay bigyan niya ng buhay. Dadalhin ka niya sa langit. Amen? Gusto niyo po ba sa langit? Next, sabi po rito, without salvation in Christ, there would be no eternal life. Totoo po yan. Kapag wala si Kristo sa iyong buhay, hindi ka naligtas, walang buhay ang buhay na yan. At wala ka ring buhay na walang hanggan. Amen na kapatid? Ever wonder, kahit na hanap ka ng pagkakakitaan,
payaman ka ng payaman, pero wala kang Diyos, wala kang Kristo sa puso, di ba parang nawawala rin yung mga pagpapala? Tama ba mga kapatid? You may keep it for a month or probably a year, pero maya wala na rin ulit. Bakit? Hindi naman masamang magtrabaho, pero hindi ka lang mabubuhay sa tinapay. Amen mga kapatid? Hindi ka lang mabubuhay dahil sa trabaho mo. Ikaw ay mabubuhay din dahil sa salita ng Diyos at dahil kay Jesus nagbibigay sa iyo ng buhay. Shout amen. Palapakan nga natin ating Diyos sa buhay. Why? Because Jesus is salvation. Yan, nasa baba. Ano pa? Jesus is our transformation and Jesus is our destination. Saan ang destination natin? In heaven. Amen na kapatid? Sa langit tayo pupunta. Pero niligtas ka muna niya, nilinis niya ang iyong buhay, binago niya ang ating pag-uugali, at kapag tayo'y ganap na, tayo'y uuwi sa langit. Amen mga kapatid? Amen mga kapatid? Kaya sinasabi ni Jesus kay Thomas, basta kasama mo ako, Thomas, hindi ka maliligaw. Amen mga kapatid? Relax ka lang. Sabi sa katabi, relax ka lang. No? Huwag kang mag-focus doon sa lugar na pupunta natin. Siguradong may langit. Ang pagpokusan mo ay walang iba kundi si Jesus na magdadala sa iyo sa langit. Amen na kapatid? Nakapokus pa kayo kay Jesus ngayon? O nakapokus kayo, naku mamaya kakanta kami, kailangan galingan ko. Hindi ganoon. Ang pagpokusan mo ay yung pag-aalayan mo ng kanta na yan. No? O kaya iniipon-ibon mo na, naku ito yung bibigay ko kay Lord, Lord ito yung bibigay ko. Hindi masama yan. Pero ang mahalaga ay isipin mo kung sino ang iyong pagbibigyan. Ang lahat ng iyong papuri, lahat ng iyong pasasalamat, at pagpalakpak ay bigay natin sa ating Diyos sa buhay. Shout amen. Palakpakan natin ang Diyos. Focus on Jesus. Hebrews chapter 12 verse 2 says, keep your eyes on Jesus, who both begun and finished this race we're in. No? Study how he did it. Because he never lose sight of where he was headed. No? Tayo po'y nasa isang karera, kaya tumingin ka lang kay Jesus. Bakit? Tinalinaw mo? He never lose sight of where he is headed. Alam ni Jesus, dahil siya'y bumaba sa lupa, wala naman siyang ibang pupuntahan. Babalik uli siya sa langit. Amen mga kapatid? At isasama ka niya. That exhilarating finish in and with God. No? Grabe to. Ito yung finish line sa langit na napakaganda. He could put up with anything. No? Kaya niyang tiisin ang lahat along the way. What is that? Cross, kamatayan, shame, no? Siya'y napahiya. Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, pero pinuraan, sinampal, at ipinako. Wow, nakakahiya yan. Pero tiniis niya yon. Sabi sa katabi, tiniis niya yon. Whatever, no? Ano pa man ang iyong gawin sa Kanya, hindi mo siya pinapansin, sinasabi niya, anak, maglingkod ka, tsaka na Lord, tsaka na. Tinitiis niya yon. Amen na kapatid? Amen po ba? And now, he's there. He's there. Nandun na siya in the place of honor, right alongside with God. Amen na kapatid? So, sabi ng kanta, si Jesus ang tsuper ng buhay. Amen? Dito ka sumakay, gasolina ay pang habang buhay. Amen na kapatid? Kung si Jesus ang tsuper ng iyong buhay, alam mo, ikaw ay sasakay na lang at siya lang bahala, makakarating ka sa langit. At ito'y sigurado. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos sa buhay. Are you still with me? Or baka nakikialam ka pa rin sa driver. Kaya pala hindi ka makarating-rating sa iyong destinasyon. Amen mga kapatid? Amen. So Jesus wants to talk about the place. No? He was inviting Thomas in a relationship. No? Na kapag kilala mo si Jesus, alam mo ang daan, alam mo ang katotohanan, at alam mo ang buhay. Can you hear? Amen? Kilala niyo po ba si Jesus? So the question is next, who is Jesus to you? Ano mo nga po ba talaga si Jesus? Siya ba yung Panginoon o Panginoon? No? O pag may kailangan ka lang, lalapit ka. Pero pag masaya ang buhay, mayaman ang buhay, nakakalimutan, Lord, tsaka ka na, nakakaintindi ka naman eh. Amen na kapatid? Who is Jesus to you? Sapagkat kung siya'y Panginoon mo,
dapat siya na ang masunod sa iyong buhay. Kung siya ay ang iyong tagapagligtas, dapat ay yung buhay na niligtas niya ay ipinaglilingkod mo sa Kanya. Can I amen? Amen po mga kapatid? Amen. So, let's answer the question, who is Jesus to you? Number 1, next. Jesus said, ano pong sabi niya? Number 1, I am the way. Yan. Sabi niya, ako ang daan. Why? Because Jesus is the embodiment of God so that people can come to the Father. No? Nandyan si Lord. Bakit? Si Jesus ay pinanganak at nagkatawang tao para tayo makalapit sa ating Ama sa langit. Sapagkat noon, bawal lumapit direkta sa Ama. Amen mga kapatid? Remember Moses? Sabi niya, Diyos ko, gusto kitang makita. Pero hindi alam ng Moses, pag nakita niya ng mukhaan ng Diyos, mamamatay siya. Tama mga kapatid? Kaya anong ginawa ng Diyos? Sige, magtago ka sa bato at ako'y dadaan. At ang nakita lang ni Moses, likuran lang, halos. Amen mga kapatid? Pero ngayon, dahil dumating si Jesus, siya ang daan para ikaw at ako ay makalapit sa ating Ama sa langit. Are you happy with that? Amen mga kapatid? Hindi ka nadadaan sa mga santo, sa mga santa, o kasi kahit kaninong tao, kundi ikaw ay dadaan na kay Kristo, direkta na, at ikaw ay makakaparoon sa langit. Can you hear amen? Look at this. Hebrews chapter 1 verse 3 says, the Son reflects the glory of God and shows exactly what God is like. No? Sino ba yung Son? Si Jesus. Siya ang reflection ng kaluwalhatian ng Diyos and shows exactly, eksaktong-eksakto what God is like. He holds everything together with His powerful word. When the Son made people clean from their sins, He sat down at the right side of God, the great one in heaven. You see that mga kapatid? Si Jesus pala ang eksaktong kamukha nino ang ating Ama na nasa langit. Sabi po sa the message, nasa baba, this Son perfectly mirrors God and is stamped with God's nature. Alam niyo po yung stamp pad? Diba? Kung ano yung nakalagay doon sa stamp pad, pag ito sinistamp mo sa isang papel o sa isang bagay, kung ano yung nakasulat doon sa stamp, yun din ang lalabas. Amen na kapatid? Eksaktong-eksakto. Amen na kapatid? Kaya kung nakita mo si Jesus, nakita mo na rin ang Ama na nasa langit. Amen na kapatid? So napakatalino ng Diyos na yan. Kasi dati hindi siya pwedeng makita ng harapan, pero dahil gusto niya na mapalapit sa iyo, gusto niya na manalangin ka, gusto niya na magsimba ka, ipinadala niya si Jesus. At pag nakita mo si Jesus, nakikita mo na rin ang Ama sa langit. Pwede ka nang humingi, tumawag sa Kanya, at lumapit sa lahat ng iyong pangangailangan. Shout amen! Palapakan natin ang Diyos sa buhay. He is the stamp of God's nature. Amen na kapatid? Kaya kung ang Ama ay Diyos, ang anak naman na si Jesus ay Diyos din. Amen na kapatid? Maliwanag po ba yun? Sapagkat yung ibang grupo hindi matanggap si Jesus ay Diyos, tao lang. Look at this. God's nature is stamped like a stamp, kagaya po ni Jesus. Amen na kapatid? Kung ang Ama niya ay Diyos, ano bang nature ng Diyos? Banal, makapangyarihan. Ganon din ang anak. Amen na kapatid? Siya ay Diyos, siya ay banal at makapangyarihang Diyos. Shout amen. And there is no doubt about it. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. Now, Jesus embodies the eternal, everlasting God in the flesh. Pero even at this time, in His time, sa panahon ni Jesus, walang gustong maniwala sa Kanya na Diyos siya. Kaya hindi nakapagtaka eh. Pag sinare mo si Jesus, ayaw nila. Bakit? Kasi nga, ganitong nangyari. Mark chapter 2, verse 5 to 12. Sabayan niyo po ako. Seeing how much faith they had, Jesus said to the paralyzed man, my son, your sins are forgiven. No? Ito pong kwento na ito, meron pong paralisadong mama, at dahil ang daming tao na nakapalibot doon sa bahay na pinagbabible studyhan ni Jesus, alam niyo ang kanilang pananampalataya? Binutas yung bubong. No? At doon sa bubong may maliit na butas, unti-unting ibinaba yung paralisadong mama. Kaya sabi nito, grabe,
Matindi ang faith na ito. Amen? Amen mga kapatid? Na kapag ikaw pala lumapit kay Jesus, na talagang willing na willing ka, may gagawin sa iyo ang Diyos. Amen? Anong sabi niya? My son, anak, your sins are forgiven. Pinatawad ka na sa lahat ng iyong kasalanan. Verse 6, ito yung problema. Some teachers of the law who were sitting there thought to themselves, no? How does he dare talk like this? Bakit ganyan siya magsalita? No? This is blasphemy. Anong ibig sabihin ng blasphemy? Kabastusan niyan sa Diyos. Walang galang sa Diyos. Hindi yan tama na pananalita sa Diyos. Bakit? Look at that. God is the only one who can forgive sins. Totoo naman. Tama mga kapatid? Sino bang kaya magpatawad ng kasalanan? Diyos lang. Bakit sinabi ni Jesus, anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan? Amen mga kapatid? 8, at once, Jesus knew what they were thinking. So, He said to them, no? Sabi na, why do you think such things? Bakit ganyan kayo mag-isip? No? You are teachers of the law. Nagtuturo kayo tungkol sa Diyos, pero hindi nyo nauunawaan, hindi nyo kilala kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran nyo. Amen? Halimbawa ako, si Pastor Gani, pag sinasabi ko lagi, you are super blessed, ikaw ay magaling na, ikaw ay pinayaman na, ang anak mo ay makakatapos. Sabi niya ba? Pero tignan nyo naman mga kapatid. Amen mga kapatid? Ang buhay ko po, wala akong trabaho, and for the record, for God's glory, magsasampung taon na po ako na full-time sa gawain ng Diyos, pero hindi po ako pinabayaan ng Diyos. So kaya kong sabihin, I am super blessed. Amen mga kapatid? Pero hindi ko sinasabing pera, no? Blessed ka saan? Sa maraming kaibigan, maraming kapatid, payapa ang iyong isip. Amen na kapatid? Wala kang sakit. No? Kahit pa nga minsan, nabutas na yung ulo ko na kung ano na nagawa sa akin, church pa rin ako. Bakit? Kasi ang iisipin ko lang ay maglingkod. Kasi ang Diyos ang magpo-provide ng lahat ng aking pangangailangan. And that is my faith. Amen na kapatid? How about yours? No? Kilala mo ba ang Diyos na pinaglilingkuran mo? Dapat kilala mo ang Diyos na iyan. Amen na kapatid? Verse 9. Is it easier to say to this paralyzed man, your sins are forgiven, or to say, get up, pick up your mat, and walk? Anong mas madaling sabihin? Pinatawad ka na sa iyong kasalanan? O tumayo ka dyan, lumakad ka, at umuwi ka na? Anong mas madaling sabihin? Pinatawad na. Di ba? Kasi wala ka namang gagawin eh. Pinatawad ka na. No? Pero sabi nila, ang Diyos lang ang kayang magpatawad. Verse 10, I will prove to you then that the Son of Man has authority. Sabihin natin authority. On earth to what? To forgive sins. So he said to the paralyzed man, verse 11, I tell you, get up, pick up your mat, and go home. Ano nangyari? Verse 12, while they are all watched, the man got up, tumayo siya, pick up his mat, kinuha kanyang higaan, and hurried away. Aba, kumaripas ng uwi. No? Sino ba naman ang ayaw kaagad umuwi? Magaling na siya at nakakalakad. At anong sabi nila? They were all completely amazed and praised God, saying, we have never seen anything like this. Amen na kapatid? And yet, parang hindi pa rin sila naniniwala na si Jesus nga ay Diyos na kaya magpatawad ng kasalanan at magpagaling ng anumang sakit, karamdaman. Amen? Ganyan ba ang Jesus na pinaglilingkuran mo? Kaya ka ba niyang pagalingin sa iyong sakit, karamdaman? Pero kung marami kang budget, sige, pa-check up, pa-doktor. Pero kung ang iyong tanging kinakapitan ay ang Diyos na nagbibigay ng kumpletong kagalingan, kapatid, tanggapin mo ang kagalingan na binibigay ni Kristo. Shout amen! Are you still with me? Because the Son of Man has authority. Pinag-aaralan natin every Wednesday. You're under God's authority. Amen na kapatid? Ikaw din ay may authority. Binigyan ka ng Diyos ng karapatan na palayasin anumang sakit, karamdaman. Amen?
Alam niyo po ba kung bakit maraming mga Kristiyano ay may sakit? Kasi inaalagaan nila yung sakit nila. Si Pastor Gani po, walang pampadoktor. Kaya kapag masakit ng ulo, may sipon lang, may lagnat, lagi ko yung pinapalaya. Sabi ko, sakit ng ulo, lagnat, lumayas ka kasi magcha-charge ako, maglilingkod ako sa Panginoon at ako'y pag-aari ng Diyos, binili ako ng dugo ni Kristo. Shout amen. Are you still with me, mga kapatid? Amen po ba? Amen. Because you have the authority. Kamalasan, medyo inaalat sa trabaho, sa negosyo, sa buhay, palayasin mo yan. Sabi sa katabi, palayasin mo yan. You have the authority. Shout amen. Amen. Jesus is the only way. Let's have a Greek word study of John 14:6, letter A. Tingnan niyo po yan. Sabi po niya, anong sabi ulit? I am the way, the truth, and the life. Again, I am the way and the truth and the life. In Greek, it says, ego eimi, hei hodos, kai, hei aletheia, kai, hei zoe. No? Yun po ibig sabihin nun, I am the way, the truth, and the life. Diba? Yung iba, alam nyo dyan, yung zoe. No? Life. No? Aletheia. No? Aletheia means the truth, katotohanan. Amen na patid? Ego emi, he hodos, he is the way. No? Pero yung word na titignan natin rito ay yung word na hey. Sabihin natin hey. Hindi po hey ang basa dyan, hey, kasi may ganun siya sa ulo. No? By definition, it is a definite article. Ibig sabihin, sigurado, tiyak, at final, yung tinutukoy. The, this, that, one, he, she, it, etc. Yun ang pwedeng gamitin. Kaya example, pag sinabi ko na the door, sinong tinutukoy kong door? Ito ba? O the door? That door? That door. Amen na kapatid? At sinabi rito, Jesus is the way. Hindi siya the way. Kung pag sinabing Jesus is the way, He is the only way at wala ng iba. Is that clear? Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Ego eimi, he hodos. He is the only way. Amen na kapatid? Hindi sinasabi ni Jesus na, sige, dahil ganyan ka, may iba pang daan para makapunta ka sa Ama. Wala na po. Hindi ka makakapunta sa Ama kung wala si Jesus. Yun ang kanyang sinasabi. He is the way, the only way. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? John 20:31 says, but this had been written in order that you may believe that Jesus is the Messiah, tagapagligtas, the Son of God, and that through your faith, nananampalataya ka ba kay Jesus? Through your faith in Him, you may have life. Amen na kapatid? Kaya may Biblia tayo Kaso minsan kahit may Biblia ka na, hindi mo binabasa. Kaya buti na lang nagpadala ang Diyos ng mga mangangaral, ng mga pastor, ng mga care leader, no? Para mag-Bible study sa inyong mga bahay. Bakit? Para maintindihan natin. Because faith comes by hearing the Word of God. Amen po mga kapatid? Kung hindi mo kayang dalhin ang iyong mahal sa buhay sa church, kami ang papuntahin mo sa bahay mo. Amen na kapatid? Para makapakinig na siya ng salita ng Diyos at magkaroon siya ng pananampalataya. Anong mangyayari? Ikaw at ang iyong buong pamilya ay magkakaroon ng buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Are you still with me, kapatid? So the entire Bible, all the scripture is what? Next? All the scripture is all about, kanina? Jesus. Sabi nga natin, Jesus. From the beginning of Genesis up to all the way to Revelation, no? Lahat ng pahina ng superbook. Ano ba yung superbook natin? The Bible. Lahat ng pahina na yan, naroon si Jesus Christ. Can you hear amen? Sino nanonood sa inyong superbook? No? Yung luma, di ba? Nung bata tayo, pero may bago na ngayon. Amen na kapatid? Sa mga bata. Are you still with me, kapatid? So, ibig sabihin, walang ibang pangalan para ikaw ay maligtas, kundi ang pangalan lamang ng nag-iisa. No? Ilan ba anak ng Diyos?
Isa lang. Siya'y nag-iisa. Ito'y walang iba, kundi ang Panginoong Hesus. Wala nang ibang daan. Wala nang ibang pangalan. Siya lang para ikaw ay maligtas. Pumalakpak nga po ang lahat ng ligtas sa Panginoong Hesus. Amen po mga kapatid? John 1:12, look at this. But to all who believe Him and accepted Him, sino yun? Jesus, what happened? He gave the right to become children of God. Amen mga kapatid? Gusto mo bang mapunta sa langit? Gusto mo bang maging anak ng Diyos? Gusto mo bang angkinin ang mga pagpapala na nasa langit? Buhay na walang hanggan? May gagawin. Maniwala, believe, and accept. Tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay. Wala nang ibang paraan para ikaw ay maging anak ng Diyos. Can I hear amen? Amen mga kapatid? Salvation is available to all, but only to those who put their trust in Jesus. No? Ang kaligtasan po ay para sa lahat. Yes, kahit pa napakasama mo, para sa iyong kaligtasan. Pero ito ay para lamang sa mga tumanggap at nananampalataya kay Jesus. Are you still with me mga kapatid? Kasi minsan, hindi mo tanggap si Jesus na, Lord, ikaw ang talagang driver ng buhay ko? Ayoko. Ako pa rin ang masusunod. Amen mga kapatid? And if you do that, you haven't accepted Jesus yet in your life. Amen mga kapatid? Kaya kung ikaw ay naniniwala, tinanggap mo si Jesus, ano man ang mangyari, kahit linggo, nanindigan ka, linggo ngayon, mag-church ako, mamaya na ako magbubukas ng trabaho, ng negosyo, at alam ko, ibabalik ng Diyos ang pagpapalang nawala sa akin nung ako'y nasa church, dodoblehin pa ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me, kapatid? Amen. Bakit? John 3:16, for God loved the world. Ano yun? Cosmos, including all the inhabitants, so much that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him may not die, but have eternal life. Yan yun, no? Yan ang dahilan ba't ka nagtatrabaho, para ikaw ay mabuhay. Can I hear amen? Amen po mga kapatid. Kaya iba, takot na takot mawala ng trabaho. Naku, bakit? Bugutumin ako. Pag ginutom ako, kakasakit ako. Pag nagkasakit, mamamatay ako. Brothers and sisters, pag naniwala ka kay Jesus, amen na kapatid, kahit sino ka pa sa mundong ito, you will not die, but you will have eternal life. Do you want that mga kapatid? Amen. Napakasimple, pero ayaw tanggapin ng marami. Amen po mga kapatid. So, in Luke 23, nung si Jesus po ay nakapako sa krus ng Kalbaryo, may dalawa pong kriminal sa kanyang dalawang gilid. Amen na kapatid? Amen po ba? Luke 23, verse 39, sabi rito, the one of the criminals hanging there began to yell insult at him. Diba? Alam mo yung kwento, no? Sinisigawan ng isa, si Jesus, iniinsulto niya. Ganito ang sabi, aren't you the Messiah? Akala ko bang Diyos mo hindi ka pinapabayaan? Ay ba't naghihirap ka? Huh? Aren't you the Messiah? Save yourself and us. Iligtas mo rin kami. But the other answered, rebuking him. Yung kabila naman, ang sabi niya, don't you even fear God? Hindi ka ba takot sa Diyos? Since you are undergoing the same punishment, we are punished justly because we're getting back what we deserve from the things we did. Pinaparusahan tayo kasi masama tayo. Nagnakaw siguro sila o pumatay sila, kaya sila pinaparusahan. But this man, si Jesus, no? This man has done nothing wrong. Alam niya no? Walang kasalanan ng tao na yan. Then he said, Jesus, ano sabi niya? Remember me when you come into your kingdom. No? Panginoon, wala kang kasalanan, alam ko. Alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Amen na kapatid? And he said to him, truly, I tell you, no? Today, sabi mo nga today, you will be with me in paradise. Amen na kapatid? Sino yung iniligtas ni Lord Jesus? Sino po siya? Isang kriminal. Amen na kapatid? Masamang tao. Napakasama talaga. Kasi, biro mo, umabot siya sa kamatayan. Amen mga kapatid? Walang alam sa Diyos. Hindi niya alam mga verse sa Biblia. And I'm pretty sure, hindi yan nag-church. Hindi yan pumupunta sa templo.
Amen mga kapatid? Pero bakit siya naligtas? Sa isang bagay, pananampalataya. Palapakan nga natin ang Diyos sa buhay, na kapag kahit napakasama mo, ay naniwala ka kay Kristo, mayroon kang chance na makapunta sa paraiso. Kasama mo ang Diyos sa langit. Shout amen. Pumalapak nga po ang lahat ng anak ng Diyos. Are you still with me, kapatid? So, salvation by grace alone ang kailangan natin. Hindi sa iyong kabaitan. Amen, kapatid? Amen po ba? Ephesians 2 verse 8 to 9 sa NCV, magandang salin. I mean that you have been saved by grace through believing. No? Ikaw ay naligtas sa biyaya sa iyong paniniwala kay Kristo. You did not save yourself. Maliwanag? Hindi mo naligtas ang sarili mo. It was a gift from God. Sabi mo nga regalo. Pag regalo ba pinaghihirapan mo? O sige, bibigyan kita ng 1,000 pero magwalis ka muna doon. Regalo ba yon? Bayad yun. Amen na kapatid? Pero yung, sige, upo ka lang dyan. Anong gusto mo? Juice? O. Pinainom? O, ito 1,000. Yan ang regalo. Ganyan ang ginawa ng Diyos atin. Wala ka pang ginagawa, binigyan ka na niya ng regalo, buhay na walang hanggan. Amen na kapatid? Why? Verse 9. It was not the result of your own effort. Hindi dahil magaling ka, mabait ka, mahusay ka. No, not your own effort. Mayaman ka, no. So you cannot brag about it. Amen na kapatid? Kaya ikaw ay magiging humble sa iyong buhay. Na pag nasa langit ka na, tatanungin ka, ba't nandito ka, kapatid? Dahil lang sa biyaya ng ating Diyos na buhay. Amen na kapatid? Or else, pag naligtas ka dahil magaling ka, mabait ka, mayaman ka, mapupuno ang langit ng mayayabang na tao. Amen na kapatid? Ba't nandito ka? Nagpatayo ako ng church eh. Ikaw, ba't nandito ka? Kasi marami akong binigyan ng mga pulubi. Amen na kapatid? Hindi sa iyong kabaitan, not your own effort. Ikaw ay maliligtas pag tinanggap mo si Jesus, naniwala ka at dahil sa kanyang napakayaman na biyaya. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me? Amen. Are you learning so far? Amen. Anong sinabi ni Jesus sa kanyang sarili? I am the way. The second is, ano po yan? I am the truth. Ano po yung Tagalog ng truth? Katotohanan. Hindi po totoo. Hindi lang siya totoo. Katotohanan. Balikan natin yung Greek word. I am the way, the truth, and the life. John 14:6. Ego, eimi, hei, hodos. Yung kasunod ay kai, hei, aletheia. No? Sabi nga natin, hei, aletheia. Amen? It means Jesus is the truth. No? He is the truth. Ang katotohanan. Hindi lang siya true or totoo, but He is the truth. Anong kaibahan nun? Maaring totoo siya sa iyo or hindi siya totoo sa iyo. Amen na kapatid? Pero whether totoo siya or hindi, naniniwala ka o hindi, hindi nagbabago kung sino si Jesus. Siya ang katotohanan. Shout amen. Amen na kapatid? Maniwala ka o hindi, may impyerno, may langit, may impyerno, at mamimili ka lang dahil siya ang katotohanan. Are you still with me, kapatid? Kaya kung gusto natin na tayo matuto, tayo po'y makalaya, sinong lalapitan natin? He is the truth. Walang iba kundi si Jesus. Wala nang iba. Sabi sa katabi, wala nang iba. Colossians 2:9 sa NLT, for in Christ, ano daw? Live all the fullness of God in a human body. Amen na kapatid? So, totoo si Kristo. Sabi ng Biblia, lahat ng mayroon ang Ama, the fullness of God, is in Jesus in human body. Amen na kapatid? So, bakit siya nagkatawang tao? Kasi siya ay Diyos. Amen na kapatid? Siyempre, kung tao na siya, ba't pa siya magkakatawang tao? Maliwanag mo na kapatid? Hindi na. Siya ay nagkatawang tao kasi siya ay Diyos. Amen mga kapatid? Amen po ba? At naniniwala ka ba na si Jesus ay tumapak sa lupang ito, sa mundong ito? Siya ay nagkaroon ng katawan kagaya natin? Amen mga kapatid? So, Jesus is the truth. And when He say He is the truth, then you can trust God. Amen mga kapatid? Pag nagsasabi ka ng katotohanan, pwede kang pagkatiwalaan. Can I hear amen?
Amen po mga kapatid? Parang sa mga anak natin yan. Sino ba yung may mga anak na? Taas nga kamay. Diba? Yung mga anak natin, diba? Mas pinipili nila na magsabi ng hindi totoo. Mas pinipili nila na magsinungaling. Bakit? Ayaw nilang maparusahan. Tama mga kapatid? Tama po ba? Pero lagi ko sinasabi sa mga anak ko, if you don't tell the truth, not only that it is wrong, but I cannot trust you. No? Hindi ka nagsasabi ng totoo, hindi lang dahil mali yan na hindi rin kita kayang pagkatiwalaan na. Amen mga kapatid? Amen po mga kapatid? Kaya pag nagka-problema ka, bahala ka sa buhay mo. Kasi hindi mo ako sinasama sa iyong buhay. Are you still with me? Hindi ka kayang pagkatiwalaan eh. So, pag sinabi ni Jesus na siya ang katotohanan, manindig ang kapatid. Sinabi niyang mayaman ka na, sinabi niyang magaling ka na, sinabi niyang pupunta ka sa langit, totoo yan, at yan ay mangyayari. Panghawakan mo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Amen po. Therefore, next, Jesus can be trusted because He is the source of absolute, no? Tiyak, buong katotohanan. Bakit? Ang Diyos natin ay ganito. Numbers 23:19, but God is not a man. Hindi siya tao. So, He does not lie. He is not human. Hindi siya nilalang na tao. So, He does not change His mind. Has He ever spoken and failed to act? Has He ever promised and not carried it through? May sinabi ba ang Diyos na hindi niya ginawa sa buhay mo? Ano ba yung mga pinangahawakan mo? Sinabi ba ng Diyos na bibigyan ka niya ng Fortuner? Sinabi ba niya? Pero may sinabi siya, payayamanin niya. He will give you abundance in life. Amen na kapatid? Amen po ba? Kaya kung ito'y pinangahawakan mo, then you can trust God. Lord, hindi pala Fortuner ang dumating. Ranger. Amen mga kapatid? Hindi lang pala house and lot ang binigay mo. House and lot, may swimming pool sa likod. Amen po mga kapatid? Amen? Kasi ang Diyos natin ay hindi kayang magsinungaling. Yan ang isa sa katangian niya. Pag may pinangako siya, kaya mga kapatid, napaka-importante, nagsusulat ka. Kasi pag nakita mo, uy, verse, ang ganda, akin yan, Lord. No? Lagi mo na yung ipag-pray. Lord, sabi mo, hindi ka nagsisinungaling, sabi mo. Kaya pag ito'y pinanghawakan mo, ito ang mangyayari sa iyong buhay. Ikaw ay super blessed. Ikaw ay Macarius. Pinayaman ka na ng Diyos na buhay. Shout amen. Why? Because God cannot lie. Amen mga kapatid? Amen. Hiwalay sa salita ng Diyos. Wala kang wisdom. Why? Next. The truth gives us what? Wisdom. Amen mga kapatid? Pag alam mo ang katotohanan, binibigyan ka ng Diyos ng karunungan or wisdom. Amen mga kapatid? Amen po ba? Sa mga nanay, di ba? Buy one, take one. No? Pero alam mo naman na, buy one, take one, siguro yung isa dyan, hindi gumagana. Amen? Pero kasi marami pa rin ang kakagat. Pero alam mo ang totoo, doon ka na bumili sa original. Tama mga kapatid? Amen po ba? Kasi alam mo ang totoo eh. Pero dahil nagtitipid ka nga, pwede na yan. Are you still with me? But here, take a look at this. Pag alam mo ang katotohanan, pinapatalino ka ng Diyos. Yun na kapatid, na alam mo, kahit na mawalan ka ng trabaho, hindi ako mamamatay. Bakit? Sinabi ng Diyos ko, hindi ako magugutom. Ang anak ko hindi manghihingi ng pagkain. Ang Diyos ko, hindi ako pagkukulangin. Siya ang bahala sa akin. Kung mamatay man ako, uuwi ako sa langit. Sino ang kayang lumaban sa akin? Can you hear amen? That is the truth. Can you hear amen? So you have wisdom. Hindi mo na kayang ipagpalit ang Diyos sa anumang bagay kasi alam mo, hawak na ng Diyos ang iyong buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Do you have wisdom? Yan. Salamat po sapagkat inuna niyo ang Diyos. Sabi sa katabi, salamat. Matalino ka. Inuna mo ang Diyos. Amen na kapatid? Diba, sabi ko kanina, inahanap nila blessing, walang masama. Sige, magpayaman kayo. Pero nandito na ang blessor. Kaya niyang ibigay ang pagpapala na pangangailangan mo. Can you amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me? Merong isang tao sa Biblia na may mataas na katungkulan, mayaman, mayroon ding talino to, sigurado,
pero hindi niya alam kung anong katotohanan. Kaharap ni Jesus, ganito nangyari. John 18:37, then Pilate, si Pilato, said to him, "So, you are a king? Hari ka?" Jesus answered, "You say that I am a king." O, sabi mo, hari ako. Hari ako. For the purpose I was born, and for this purpose I have come into this world, to bear witness to the truth. Look at this. Everyone who is in the truth, look at that, listens to my voice. Paano mo malalaman na ikaw ay nasa katotohanan? Nakikinig ka sa boses ni Jesus. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Sinabi ba ni Jesus na magbigay ka sa gawain? Sinabi ba niya na lumapit ka at maglingkod ka sa Diyos? Yes. Listen to His voice. But look at Pilate, very confused. 38, everybody? Pilate said to him, "What is the truth?" Ano ang katotohanan? No? Parang sinasabi tuloy ni Jesus, Pilato, kaharap mo na ang katotohanan. Ako ang katotohanan, si Jesus. Amen na kapatid? Amen po ba? Kaya sino ka mang Poncio Pilato ka? Kaharap mo na si Jesus. Alam mo na ang salita ni Jesus. Alam mo na ang katotohanan. Kaya bakit ka pa magtatanong kung ano ang mangyayari sa iyong buhay? Amen na kapatid? Amen po mga kapatid? Now, kung hindi ka naniniwala kay Jesus, wala kang standard sa iyong buhay. At pag wala kang standard sa iyong point of view sa katotohanan, lagi kang maghahanap sa iyong buhay. Amen po mga kapatid? And yet, look at this. Sa mundong ito, next po, ang tao ay, ang lagi niyang sasabihin ay ano? Half-truth. At ang half-truth is what? The whole lie. Amen mga kapatid? Amen po ba? Kalahati lang sasabihin yan ng katotohanan. At kahit kalahating katotohanan pa yan, ito ay isang buong kasinungalingan. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Kaya pag sinabi ko sa inyo na si Jesus ay nagpapagaling, hindi ko na dinudugtungan na, pero magpa-check up ka rin ha. Amen mga kapatid? Kung si Jesus ay nagpapagaling at naniniwala ka, kahit wala kang inumin na gamot, gagaling ka dahil sa iyong pananampalataya. Shout amen! Oh, anong basihan? Pananampalataya. Ever wonder, kaya may tinatawag na faith healer? O sabi ng faith healer, inumin mo ito. Hindi mo alam, galing niya doon sa poso, tapos nilagay lang niya sa bote, inumin mo raw, gagaling ka. Dahil sa pananampalataya mo, sa bote na yan, ininom mo nga. Ay, tumatalab. Yung pala yung mga bakterya, kinakagat-kagat ka na. Gumagaling ka nga. Are you still with me, kapatid? Pero itong good news, si Jesus, nung sinabi niya sa kanyang salita, dahil sa aking latay at sugat, ikaw ay hindi lang gagaling, ikaw ay magaling na. Brothers and sisters, angkasan mo yan, sakyan mo yan, at ikaw nga ay tunay na magkakaroon ng kagalingan. Shout amen! Palapakan natin ng Diyos na buhay. Are you still with me, kapatid? So, this church is building a people of truth. Huh? Kayo, mga anak ng Diyos na narito ngayon, ang gusto ng Diyos, kayo'y mga anak ng katotohanan. Amen mga kapatid? Amen po ba? Bakit? Pag anak ka ng katotohanan, malaya ka. Sabi mo nga, malaya ka. Masarap bang maging malaya? Amen mga kapatid? Sino sa inyo ang nag-tights na last week? Last nga kamay? Pag pumulya ka, balang, salot, ang darating sa'yo. Lord, kailangan namin ng pera eh. Pwede bang hindi mo na magbigay? Balang, salot. Ano ang magandang balita? Grace giving. Ayun nga kapatid, pagbigay ka ng bukal sa iyong puso, hindi napipilitan, kusang loob, and be generous because grace giving exceeds tithing. Amen nga kapatid? Na kung alam mo, Lord, nakakaluwag ako ngayon, imbis na 1,000 lang ang tithes ko, dahil sobrang pinagpala mo ako, gagawin ko ng 5,000. Generosity. Can I amen? Sige nga, palapakan natin ang Diyos. Ang lahat ng nakakaalam ng katotohanan ay malaya. Are you still with me? And let's read this. Sabi ni Jesus, John 8:32, you will know the truth, and look at this, the truth will set you free. Gusto niyo bang makalaya? No? Ang hirap makawala, no? Sa mga pinaniniwalaan natin kasinungalingan. Amen na kapatid? Alam mo naman yung totoo na wala eh. Alam mo na, pero panghahawakan mo pa rin kasi nagbabakasakali ka. Brothers and sisters,
Mahirap pakawalan ang kasinungalingan. Pero pag kilala mo na si Jesus, siya ang magpapalaya sa'yo. Kasi sasabihin niya ang buong katotohanan. Can you hear amen? Amen mga kapatid? Anong ibig sabihin? Wala ng tao na makakapanakit sa iyo. Wala ng bagay sa mundong ito ang magpapaiyak sa iyo. Ni pasakit ni Satanas, hindi mo napapatulan. Saya, pupunta sa impyerno, pupunta sa impyerno. Ikaw ang pupunta sa impyerno, Satanas. Yun ang totoo. Amen mga kapatid? Kasi alam mo na ang katotohanan. And the truth will set you free. Pumalakpak nga po ang lahat ng naniniwala sa katotohanan. Are you still with me mga kapatid? Amen po ba? So, parang sinasabi ni Jesus, hiwalay sa akin, anak. Laging magsisinungaling sa iyo ang mga tao. Amen na kapatid? Lagi kang maghahanap ng katotohanan. Bakit ka pa maghahanap? Nandiyan na si Jesus. Amen? Are you still with me? Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart. Buong buo, parang paminta yan. Lagi ko yung ilustrasyon ng buo. Hindi yung drog. Hindi yung medyo pit-pit. Hindi, buong buo. Amen na kapatid? With all your heart. Never rely on what you think you know. 6, remember the Lord in everything you do and He will show you what? The right way. No? Naliligaw ka na? Di mo na alam? Ang Diyos ang magtuturo sa iyo. Verse 7, never let yourself think that you are wiser than you are. Simply what? Obey the Lord and refuse to do wrong. 8, if you do, it will be like good medicine, gamot, healing your wounds and easing your pain. No? Ang tao laging sinasaksak sa kanyang katawan ay sakit, no? Sakit, karamdaman, no? Kapigatian, problema. Look at this. It's like a good medicine pag nagtitiwala ka sa Diyos. Kasi sabi niya, anak, okay lang yan. Kahit nalugi ka ngayon, ibabalik ko sa iyo ang nawala. Amen na kapatid? Kaya lahat ng yan ay kayang ibalik. Lahat ng sugat, lahat ng pain ay ibabalik sa iyo ng Panginoon na puno na ng kagalingan mula sa Diyos na buhay. Shout Amen! Palapakan natin ating Diyos sa buhay. Are you still with me? Amen. And lastly, number 3, finally, anong sinabi ni Jesus kay doubting Thomas? No? Yan. I am the life. No? Ako ang buhay. Balikan ulit natin yung Greek word. John 14:6. I am the way and the truth and the life. Ego eimi hei hodos. Kai hei aletheia. Kai hei zoe. Alam niyo na yung zoe, di ba? Tinuturo natin yan every December. Eternal life, God's life. No? Amen? Di ba kanina, sinabi ko kanina, He is the way. He is the truth. Now, look at this. He is the life. Siya lang ang daan para magkaroon ka ng buhay. You get that? You get that, mga kapatid? Gusto mo bang mabuhay? Sino ang kailangan natin? Si Jesus. Amen, mga kapatid? And that is a good news. Only through Jesus can anyone find life. Inuulit-ulit niya to sa mga disipulo niya bago siya umakyat sa langit. Mga anak, mga taga-Pampanga, meron ka ng buhay at hindi lang basta buhay, kundi buhay na walang hanggan. Huwag mong ipagpalit ang Diyos sa anumang bagay. Can you hear amen? Amen po ba? Look at this. John 1:3-4. God created everything through Him. Kanina? Through Jesus. And nothing was created except through Him. The Word, si Jesus, gave life to everything that was created. And His life brought light to everyone. Amen na kapatid? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word became flesh. Sino yung naging nagkatawang tao na salita? Si Jesus. Amen na kapatid? At ang sabi rito, the Word, Jesus, gave life to everything. Kasama ka ron. Sabi sa katabi, kasama ka ron. Ikaw ay buhay ngayon kasi binigyan ka ng buhay ni Jesus. Can you hear amen? Amen mga kapatid? So bakit inuulit-ulit ni Jesus sa mga disipulo niya? At inuulit-ulit ko sa inyo ngayon. Diba? Last Friday, nagkaroon tayo ng funeral service.
At ang funeral service ay pagpapaalala, salamat sa Diyos, buhay ka pa. Amen mga kapatid? At dahil may buhay ka, may pag-asa. Amen mga kapatid? Amen po ba? Pero kung Christian ka na, may buhay na walang hanggan ka na. Alam mo bang may buhay na walang hanggan ka na? So pwede kang umabsent sa iyong trabaho para maglingkod kay Lord? Pwede? So pwede ka munang magsara saglit kasi hindi ka naman malulugi? Tama mga kapatid? Amen po ba? Sige, palapakan natin ang Diyos na buhay. Now, bakit inuulit-ulit ni Jesus? Mga anak, ako ang buhay, ako ang buhay, ako ang buhay. Bakit? Kasi si Jesus ay nakatakdang mamatay. Amen mga kapatid? Siya po ba'y totoong namatay? Kung paano naniwala ka siya nabuhay, siya rin naman ay namatay. Pero pagkatapos ng 3 araw, yun ang inaabangan nila. Grabe na to. Yung sinasabi ni Pastor Gani na super blessed, hindi ko pa maramdaman eh. Pero nung nawala na si Pastor Gani, ayan na, mangyayari na kaya sa buhay ko. Amen mga kapatid? So nung siya'y namatay, pagkatapos ng 3 araw, totoo bang nabuhay si Jesus? Pumalakpak nga po ang naniniwala na si Jesus ay nabuhay sa 3 araw. Ako naniniwala. Amen mga kapatid? Amen. Bakit? Kasi ito ang kanilang tanging pag-asa. Bakit? Look at this. Jesus is preparing them to see that He is life. And He has the power to defeat death. Amen mga kapatid? Kasi kung hindi nabuhay si Jesus, walang kwenta ang ating mga pinaniniwalaan. Amen mga kapatid? Kahit yung paglilingkod mo ngayon, nauwi lang sa wala. Basahin natin. John 20, verse 25. So, the other disciples told Him, we have seen the Lord. No? Ito yung kausap si Tomas. But he, Thomas said to them, unless, maliban, I see the nail marks in his hand and put my fingers where the nails were and put my hands into his side. Ano sabi ni Tomas? I will not believe it. No? Hindi ko nakita si Jesus. Hindi ko siya nahawakan. Hindi ako maniniwala. Di ba ganun ng marami? Naniniwala ka ba kay Jesus? Nakita mo ba siyang namatay? Nakita mo ba siyang nabuhay na maguli? Naniniwala ka ba sa kanya? Yun ang kaibahan. Verse 26. A week later, his disciples were in the house again, and Thomas was with them. Though the doors were locked, no? Nakasara yung pinto. Ano nangyari? Jesus came. No? Tumagos siya. And stood among them and said, peace be with you. No? Huwag na kayo matakot. Kapayapaan ang binibigay ko. 27, next po. Then he said to Thomas, Thomas, sino sa inyo ang hindi na naniwala kay Jesus? Sabi niya, halika, put your finger here and see my hands. Reach out your hand and put it into my side. Thomas, stop doubting and believe. 28, Thomas said to him, my Lord and my God. Grabe. Kanina hindi siya naniniwalang Diyos si Jesus. Pero ngayon, 2 pa ang pinaniniwalaan niya. Siya ay Panginoon. Siya ay Diyos. Siya ay tunay na nabuhay. Kaya kung si Jesus ay nabuhay, ikaw din ay kaya niyang buhayin mula sa mga patay. Shout amen. Kaya sa mga anak ng Diyos, wala sa bokabularyo natin ang salitang kamatayan. Anong ang tinatawag natin sa mga patay natin, kapatid? Tulog lang. Pag tulog ba, pwedeng gisingin? Amen. Amen po mga kapatid? Amen. Now, this is the good news, 29. Then Jesus told him, because you have seen me, dahil nakita mo ko, you have believed. Look at this. Blessed. Ano yung Greek word? Makarios are those who have not seen and yet believe. Mas mapalad, mas super blessed, mas masaya. Yung kahit hindi nakita si Jesus na namatay at nabuhay, naniniwala ka at tunay na pagpapalain ka ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Amen mga kapatid? Yes, you have all the doubt kasi hindi ka pa naman pinapanganak na nandun si Jesus. Amen mga kapatid? Hindi nga tayo nakatira sa Jerusalem. So paano mo masasabing totoo na nabuhay siya? Kapatid, hindi mo kailangan pumunta ron. Amen? Hindi mo rin kailangan ipanganak sa panahon na yon. Baka hindi ka rin maniwala. Pero tiniyak ni Jesus, may kabuluhan ang sinumang nananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen, mga kapatid?
sakaling abutan ka man ng kamatayan, ikaw ay mabubuhay na muli. Sapagkat si Jesus ay namatay, siya ay muling nabuhay, at siya ay muling babalik sa wakas ng panahon. Shout Amen! Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me? 1 Corinthians 15:14. Malapit na po tayo. And if Christ was not raised, pag si Kristo hindi nabuhay muli, look at this, then all our preaching is what? Useless. Kahit si Pastor Gani, paus na, sigaw ng sigaw, si Jesus ay buhay, si Jesus ay buhay. Hindi nga siya nabuhay. Useless. And your trust is in God is useless too. Lagi ko sinasabi yan. Kaya dapat nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Pag mali ang itinuro, mali ang naturuan. Amen mga kapatid? Sinong daan sa kaligtasan? Si Jesus. Sino ang katotohanan? Si Jesus. Sino ang buhay? Amen mga kapatid? Totoo ba yung sa aking sinasabi? Yes. Pero kung mali ang iyong naiintindihan, si Jesus, buhay yan, pero kailangan ko magtrabaho. Yes. Bahala ka sa iyong pinaniniwalaan. Are you still with me mga kapatid? But if Christ was not raised, lahat ng pagtuturo ay bali wala. Nabuhay ba si Jesus? Nabuhay po ba si Jesus? Amen. Kung nakapangabang lahat ng naniniwala na nabuhay si Jesus, then hindi useless yung pag-attend mo. May kabuluhan. Amen mga kapatid? Talon tayo sa 17. And if Christ has not been raised, then your faith is useless and you are still under condemnation for your sins. In that case, all who have died believing in Christ, have perished. Impyerno. Lahat ng mga nananalig kay Kristo kung hindi siya nabuhay na muli. Buti na lang may good news. Pagkatapos ng ikatlong araw, si Jesus ay nabuhay. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Look at the context in verse 15. 1 Corinthians 15, sa verse 1 and 4. Now, let me remind you, papaalalahanan ko ulit kayo, dear brothers and sisters, of the good news I preached to you before. You welcome it then and still do now. For your faith is what? Built on this wonderful message. Ano yung paalala? Verse 2. And it is good news that saved you if you firmly believe it. Unless, of course, you believe something that was never true in the first place. Ano bang pinaniniwalaan mo? Bakit ka pupunta sa langit? Dahil kay Kristo. May iba ka pa bang daan para makapunta sa langit? Wala na. Unless may natutunan kang iba. Pero sabi, ito na ang good news. Ano yung good news? Verse 3 and 4. Everybody, sabay-sabay. I passed it on to you what was most important and had also been passed on to me. Ano yun? That Christ died for our sin. Tama? Namatay ba si Kristo para tubusin ang kasalanan mo? Just as the scripture said. Verse 4, He was buried. No? Siya ba'y inilibing? Yes, namatay siya. And He was raised from the dead. Kailan? Not on the second day, not on the fourth day, on the third day, as the scripture said. Amen na kapatid? Amen po ba? So, naniniwala ka ba na ang mabuting balita na siya'y dumating para tubusin ka sa kasalanan? Na siya'y namatay nilibing at pagkatapos ng 3 araw ay nabuhay na muli? Brothers and sisters, yan ang ating pinaniniwalaan. Kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. Shout Amen! Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? So, ang gusto ng Diyos, relationship. Why? Because God wants us to have the full potential of our life. Gusto mo ba na maging masaya ang buhay mo? Ay, hindi lang ang lagi mong kinakain ay yung usual. Minsan nagkakaroon ka rin ng steak, no? Ng mang-inasal, diba? Hindi lang laging toyo o patis. Amen mga kapatid? Amen po ba? Ano ang gusto ni Satanas sa iyong buhay? John 10 verse 10 to 11. A thief, sino yun? Sa Satan and the devil is only there to what? To steal, to kill, and destroy. Kita mo? Pag nag-aaway-away tayo, nagkakagulo-gulo tayo, ang pamilya mo ay magulo, ang Diyos bang kumikilos dyan? Hindi. Sino? Si Satanas. Amen mga kapatid? Look at the contrast. Sino yan?
Jesus came. So they can have what? Look at this. Real and eternal life. Wow. More and better life than they ever dream of. No? Gusto mo ba ng masayang buhay? Gusto mo ba ng masaganang buhay? Yan ang gustong ibigay sa ni Jesus. 11. I am the good shepherd, and the good shepherd puts the sheep before him, sacrifice himself if necessary. Amen, kapatid? Amen po ba? So Jesus is the only way. He is the truth and He is the light. He is also the good shepherd. At pag si Jesus ang iyong pastol, hindi ka na magkukulang. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? Sino po sa inyo ang kasama sa langit? Taas nga kamay. Hindi pa naman ngayon, ha? So let me show you a picture of heaven. You see that? Let me just give you a comparison para ma-encourage kayo. I remember nung kami po ay nagpunta ng aking mga anak sa Hong Kong Disneyland, no? So, they were so excited, no? Kasi na-experience nila yung fun, yung lahat ng mga characters na makikita nila, yung atmosphere, yung mga paborito nila na mga sasakyan, no? It was a surprise birthday celebration kasi September sila pareho pinanganak at nagkaroon sila ng honor that time, no? So, nung nasa airport na kami, hindi nila alam na pupunta pala kami sa Hong Kong. Akala nila Boracay or El Nido, Palawan, ganyan lang, no, local. So, pero makikita mo sa kanila, nung nakasakay na sa eroplano, tuwang-tuwa sila. Are you with me, kapatid? Do you see the experience? Pero, syempre, kami rin nag-enjoy kasi nung nandun na kami sa Hong Kong Disneyland, ito'y provision ng Diyos sa mga naglilingkod sa Kanya. Amen, kapatid? Sige, palapakan natin ng Diyos. Si Pastor Gani ay mahigit 20 years nang naglilingkod full-time sa Panginoon. Hindi lang po ako dito nagsimula. Amen, kapatid? Sa Bulacan ay nagpapastor na rin ako bilang youth pastor. Kaya sige, magpastor ka na. Sabi sa katabi, magpastor ka na. O makakapunta ka rin dyan. Can I amen? Kasi hindi sayang ang maglingkod kay Kristo. Now, get this. Disneyland pa lang yun. Masayang-masaya na. How much more kung ikaw ay pupunta sa langit? Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Amen? Wait till you get there. Sabi ng Biblia, hindi mo pa naisip, hindi pa nakita ng mata kung ano ang napakagandang inihanda ng Diyos sa ating mga buhay. Mas better na buhay, mas more na buhay sa langit. Pumalakpak nga po ang lahat ng tagalangit. Shout Amen! Amen po mga kapatid? Wow! Kung wala kang bahay dito, wala kang sasakyan, meron kang sa langit. Meron kang condominium. Meron kang mansion sa langit. Can I hear amen? So, aim higher. Sabi mo, aim higher. Napansin ko lang doon, no? Pagka sa aeroplano pala, yung 3-in-1 na kape. Pag dito, mga 12 lang, ano? Pag tumataas pala yung kape, tumataas din ang presyo. Naging 150. No? Are you with me? Pero okay lang. Kaya kong bilhin yan. Aim higher. Kasi ang Diyos, ipoprovide ang lahat ng aking pangangailangan. Shout Amen! Palapakan natin ang Diyos. Do you want that? Gusto niyo ba ng magandang buhay? Amen. It's not about you. Sabi sa katabi, it's not about you. It's not about me. It's all about Jesus. Last two verse. 2 Corinthians 4:5. Everybody, our message is not about ourselves. It's not about you. It is about Jesus Christ as the Lord. We are your servants for His sake. Amen mga kapatid? Focus on Jesus, hindi sa sarili mo. Kasi pagka kay Jesus ka nakatingin sa blessor, lahat ng pangailangan mo, hindi nakakalampas sa mata ng Diyos. Kailangan mo ng pera? Kailangan mo ng kagalingan? Eto na. Bakit? Kasama mo ang nagbibigay ng lahat ng pagpapala. Shout Amen! Jesus is the life. Can I hear amen? Last verse. Tayo po tayong lahat. Last verse. 1 John 5:11 hanggang 12. Everybody. And this is what God has testified. Ito nang sinabi ng Diyos. He has given us eternal life. What is that? Zoe. And this life is in His Son. Kanino? Jesus. So, whoever has God's Son has life Zoe. Whoever does not have His Son does not
have life. You see the importance? Dapat may Jesus ka. Because He is the way, He is the truth, and He is the life. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. May natutunan po ba kayo? What is our Macarius Challenge? Everybody, give your everything for Jesus. Amen na kapatid? Give your life, give your love life, your career, your study, your families, your business, and God will take care of you. Amen na kapatid? At gagawin kanyang super blessed, happier than happy life. Anong buhay meron ka? Macarius life. Can I amen? Shall we pray? Tayo pa'y manalangin. Hallelujah! Ama naming Diyos sa makapangyarihan, salamat po. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa katotohanan. At dahil dito, hindi ka na namin kayang ipagpalit, Panginoon. Ikaw palang buhay, Panginoon. Kahit pa magpakakupa kami sa trabaho, hindi kami mabubuhay. Hiwalay sa iyo. Kaya Lord, habang nagtatrabaho kami, samahan mo kami, Panginoon. Hindi namin kakaligtaan, hindi namin ipagpapalit yung Jesus na mayroon kami. Sapagkat sa Kanya ay ang daan. Sa Kanya ay ang katotohanan. Sa Kanya ay ang buhay. And we understand that. We believe that. And Lord, thank you for making us wiser than yesterday. Salamat, Panginoon, sapagkat lahat ng mayroon kami ay galing sa iyo. At lahat din ng mayroon kami ay ibabalik namin sa iyo. Because it is not about us. It is about you, Lord. It is about Jesus. Kaya kapatid, kung meron ka pang bagay na hindi sinusuko kay Kristo, ibigay mo na yan. Isuko mo na yan kay Jesus. Kahit gaano pa yan kahirap, napakawalan, maliwanag ang kanyang pangako, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Kapatid, hindi ka iiwanan ng Diyos. And that's the truth. Kaya Panginoon, salamat po sapagkat tiniyak mo na kami anak mo, tiniyak mo na kami dadalhin mo sa langit. Kaya Lord, hindi na kami mangangamba. Sa buhay na ito, ano man ang mangyari, kami ay maglilingkod sa iyo habang kami ay nabubuhay. Panginoon, maingat tayong binabalik ang pinakamataas na papuri pagsamba sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. At lahat ng nakalaya ay sumigaw ng malakas na Amen! Amen! Ano po ang ating Macarius Challenge? Everybody, give everything for Jesus. Huwag ka na magtira. Ibigay mo na lahat kay Jesus. Can I amen? To God be all the glory. Are you blessed? Super. Kung kayo po napagpala, ay pagpalain po natin ang gawain ng Diyos through grace giving. Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? Kung yes, pakilagay sa ating comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, marami ka pang makikita. More like sa ating YouTube channel, The Master Teacher TS. Thank you for watching. Stay super blessed!